Samantala, 23 pulis sa Botas ang naaharap sa reklamo kaugnay sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar na pagkamalang suspect. Base sa investigasyon ng Northern Police District, maraming nakitang butas sa isinagawang operasyon. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin Direktor ng NPD na si Police Brigadier General Rizalio Gapas. General, good morning po. Magandang umaga Sa unang hirit po, unang hirit. Welcome sa unang hirit, General. Opo. 23 pulis po ang sinampahan ninyo ng reklamo. Pakidetalye nga po, ano-ano po yung kanilang mga paglabag o kapabayaan sa kaso ni Jemboy Baltazar? pagkatapos ng ating pag-iimbestiga dito sa Northern Police District, nakita natin na mayroong paglabag sa mga operational procedures. Kabilang dito sa harapin nila ay yung force continuum na sinasabi, yung violation sa operational procedure natin na dapat ay meron lang kaukulang approaches sa bawat isang sitwasyon. Sa pagkakataon nito, nakita natin na walang threat, walang aggression na nagmumula sa inaaresto, pero nagamit kaagad yung firearms. So, isa yan sa mga pananagutan o sasagutin ng ating mga kapulisan. Ganun din, nakita din natin na mayroong paglabag sa investigation procedures natin. Dahil yung pag-iimbestiga, nakita natin na hindi na parapin yung mga akusado. At mukhang hindi exhaustive yung pagkakagawang investigasyon, yung effort sa investigasyon nito. Kaya minarapat natin na sampahan sila ng mga kaukulang administratibong reklamo para formal nilang masagot at kung may sadyang dapat parusahan, depende naman sa IAS na ito, ay maparusahan po yung dapat marusahan sa paglabag sa aming mga operational procedures. Okay. Kasama na rin dito yung issue ng hindi paggamit ng body-worn camera. So ito po, administrative cases ito po yung sa 23. Yung sa 6 po na directly involved sa kaso, sila po yung sinampahan ng reklamong kriminal. Tama po, ano? Yes po, sa ngayon, yan po yung sa reklamong kriminal at administratibo na hinaharap ngayon ng kapulisan na na-involve dito sa insidente na ito. So ito po ay PNP IAS, ano? Sila po yung humahawak ng investigasyong ito. Yes, na-endorse na natin sa IAS ang kasong administratibo na kinakaharap nila ngayon. Kaya ang nangyari kahapon, nirelieve na yung hepe, yung Station Chief Investigation Section at yung mismong investigator on case. Ito ay para harapin nila yung mga reklamo sa mga lapses sa operational investigative procedures na take note ng ating investigasyon. So habang relieve po sila, sir, ano hong status sila ngayon at saan sila naka-assign? Floating ba sila muna? Oo, nasa regional headquarters sila ngayon naka-assign. Para harapin nila purposely harapin nila itong kaso na ito. Gerald Gapas, sir, itinanggi ni Navotas Police Chief Colonel Alan Umipig na may cover-up sa kaso dahil siya nga raw mismo yung naghain ng reklamo laban sa mga tauhan niya. Tugma naman po ba ito sa sinasabi niya sa investigasyon ninyo? Yes, kung makikita natin sa ibang mga kaso, ang mga napakahirap po kasi kumuha ng ebidensya. Ang kaso, lalo na sa mga kasong kriminal. Yung involvement ng ating community ay siguro kahit hindi man pulis ang na-involved, medyo takot yan magbigay ng mga statements nila. Pero makita natin sa kaso na ito, including yung pamilya, hindi rin nga naintindihan na yung pulis na nandun sa witness dito, yun yung witness nila. So, ang witness natin dito na nagbigay linaw kung bakit tayo nagkaroon ng kasong kriminal, ay pulis din po.
Hindi ito isinumbong ng community o nanggaling sa kung sino man yung pagtutukoy sa mga na-involved dito sa mga mismong namutok. Kaya masasabi natin na ito yung tunay na mga nagkasala kasi within the group mismo, yung nagtukoy kung sino ang mga namutok talaga. Okay. Hinihiling ho ng pamilya Baltazar na maitaas sa murder yung reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa mga sangkot. Ano hong komento nyo rito? Well, ang bagay na ito ay nasa piskalya. Siyempre, ang piskalya na po ay magdidetermine, depende pa po sa amount, sa volume ng ebidensya at appreciation doon sa ebidensya. Kaya para po mangyari ito, matulungan talaga natin na maiangat yan o may serve yung justisya kung anong dapat talagang parusang pataw. Kami nakikiusap din na nanawagan sa iba pang mga kababayan natin na naka-witness nito o mayroong impormasyon para meron pang impormasyon na pwedeng ipag-alam sa atin, kailangan po maibigay ito sa mga kinaukulan para maging parte ng investigasyon. General, panghuli na lamang po, bale under new leadership, halos itong buong Navotas Police na under ng inyong command na Northern Police District. Ano hong ginagawa ninyo o anong maya-assure ninyo sa publiko na hindi na mauulit ang nangyari kay Jemboy at maibalik yung tiwala sa inyong hanay? Unang-una, yung nilagay natin ngayon na OIC doon ay isang maayos at magaling na opisyal. Sino po, sir? May we ask, sino po yung tinalaga na OIC ng Navotas? Na italagang OIC si Colonel Santos sa Sumingwa. Colonel Santos. Ito yung maasahan nating opisyal at siya yung tumututok dito sa kaso na ito. Kaya may pagpapatuloy pang malinis. Unang-una yung sa aming mga procedure. So, i-assure natin na masusunod yung mga operational procedures natin dito. At kung meron pa mang iba pang mga ebidensya, testimonya, mga impormasyon, ay makakalap natin dahil siyempre bago yung ating COP, inaasahan natin na mas makakuha ito ng mas positibong response sa community. Sa buong Kamanaba naman, lalong-lalo na dito sa Navotas, ay araw-araw po yung ating pagpapaalala ngayon. Yung meron po tayong guidance from our regional director na paigtingin yung mentoring na sinasabi natin. So ito gagawa natin ng isang implementation plan ng guidance na ito ng ating regional director para may patupad on all levels of command, lahat po ng supervisor ay ma-mentor nila yung kanilang mga tauhan para hindi na ito maulit muli. Okay. Meron na rin kaming ginagawa sa ngayon, kasalukuyan na training seminar. Inuna na po namin yung mga galing doon sa Station 4 kung saan po nangyari itong insidente na ito, na mga pagsasanay o retraining tungkol sa paggamit ng puwersa or use of force, yung operational procedures natin, rules and engagement, including po yung human rights. So gusto natin maitanim sa isipan ng mga tao, ng ating mga kapulisan, na dapat nasusunod yung ating mga reglamento, directives, procedures, at of course yung damdamin para sa karapatang pantao habang tayo nagpapatupad ng batas. Yung matupad po yung sinasabi na to serve and protect. Ano po? General, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Maraming salamat din po sa inyo. Pasalamat din kami sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Nakausap po natin Police Brigadier General Rizalito Gapas ng Northern Police District. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.